kasi pagkasilang niya sa akin ay iniwan na siya ni Papa upang sumama sa ibang babae. Kaya naman dahil doon ay si Mama lang ang nagpalaki at nagtaguyod sa aking mag-isa. Ganun pa man, naging responsableng ina at ama naman siya sa akin. Sa katunayan ay ginawa talaga niya ang lahat para mapalaki niya ako ng maayos. Kaya naman kahit wala akong nakagislang ama ay ayos lang. Sapagkat para sa akin ay nagampanan naman ni Mama ang mga tungkulin nito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay may magagawa akong isang bagay na hindi ko talaga lubos na sinasadya. Isa itong aksidente na hindi ko akalaing magagawa ko. Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo ang namagitan sa aming iyon ng aking ina. Ako nga pala si Clinton, 20 years old at kasalukuyang nag-aaral ng Information Technology. Kauuwi ko lang noon galing eskwelahan. At dahil akala ko na walang tao sa bahay namin, ay kabod na lang ako nag-alis ng school uniform ko. Hanggang sa tanging boxer shorts na lang ang suot-suot ko. Kapag gano'n naman kasing oras ay kadalasan na walang tao sa bahay. Dahil alam kong nasa trabaho nun si Mama. Kaya naman kampante talaga ako na ganun lang ang suot ko. Sapagkat wala naman akong ibang tao na makakakita sa akin. Nang maalis ko naman ang aking damit, ay dumiretso ako sa aming kusina upang tingnan kung may makakain ba ako ron. Subalit nang mapadaan ako sa kwarto ni Mama, ay nakita ko namang bahagyang nakabukas ang pinto nito. Kung kaya't napasilip na lang ako doon upang tingnan kung may tao ba sa loob noon. Ngunit sa aking pagsilip ay wala naman akong nakita na bakas ni Mama. Kaya't nagtaka pa ako kung bakit hindi nakasara yon. Pero nang isasara ko na sana ang pinto ng kwarto nito, ay nagulat na lang ako nang marinig ang boses ni Mama na nagmula sa aking likuran. "O anak, anong sinisilip mo dyan? Bakit yata ang aga mo umuwi? May problema ba?" Sunod-sunod na tanong nito sa akin. "Wala naman po, Ma. Nakita ko lang po kasi nabukas ang pinto ng kwarto nyo. At saka, maaga po kaming pinauwi ngayon ng professor namin dahil may meeting raw po sila." Tugon ko naman dito. "Teka po, Ma. Hindi po ba kayo pumasok sa trabaho nyo? Bakit ang aga nyo rin po?" Dagdag ko pang tanong rito. "Umuwi ako ng maaga eh. Nag-LBM kasi ko. Pero nakainom naman na ako ng gamot." Tugon naman ni Mama sa akin. Habang magkausap naman kami nito, ay napansin kong tila sa ibaba ko siya nakatingin. Bigla ko tuloy naalala na naka-boxer shorts nga lang pala ako. Kaya naman nung mga sandaling yon, ay halos hindi na ako makagalaw. Sapagkat nakaramdam ako bigla ng hiya rito. Ganun pa man, hindi ko na lang pinansin pa yon. Bagkos ay hinintay ko na lang uli ang sasabihin niya. Hanggang sa sabihin na nga nito ang katagang, "Anak, baka naman gusto mong magsuot ng shorts. Hindi ka na bata, kaya dapat hindi ka na nagsusuot ng ganyan lang. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Nakikita kong nakabukulo." Wika ni Mama na may kasamang pagbibiro pa. Pagkasabi naman ni Mama noon ay nagkatinginan pa kami nito. At napansin ko na tila may iba sa mata niya na parang ikinailang ko naman. Mabuti na nga lang ay may narinig kaming boses noon na tumatawag mula sa labas. Kung kaya't nagkaroon ako ng pagkakataon noon na magpaalam kay Mama upang pumasok na sa aking kwarto. Pero pagpasok ko sa loob,
ay tila naman nakadama ako ng kakaiba. Lalo na nang magbalik sa isipan ko ang makahulugang tingin sa aking iyon ni Mama. Inaamin ko rin naman sa aking sarili na sa edad ni Mamang iyon ay bakas pa rin sa kanya ang pagiging hot nito, sapagkat napanatili pa rin niya ang maganda niyang kutis, sexing katawan at magandang mukha. Bukod doon, ay palagi rin itong mabango na tila ba palaging bagong ligo. Kaya naman, sa tuwing niyayakap niya ako ay hindi ko talaga maiwasan na hindi makaramdam sa kanya ng kakaibang init na hatid ng aking katawan. At sa puntong yon, ay alam kong nararamdaman din iyon ni Mama. Pero hindi nga lang niya siguro ito pinapansin. Kasi nga ay dahil sa anak niya ako. At malamang ay wala lang sa kanya ang bagay na yon. Ngunit habang nagtatagal naman, ay para bang mas lalong palala ng palala ang ipinapakitang kaswitan sa aking iyon ni Mama. Hanggang sa maramdaman ko na nga lang na tila ba hindi na normal ang ginagawa niya sa akin yon. Pero imbes namang pigilan ito at bawalin, ay nagawa ko pang patulan yon. Hanggang sa dumating na nga kami sa puntong pareho na kami nitong hindi na nakapagpigil pa. Isang araw, habang kami ay sabay nitong kumakain ng hapunan, nang bigla na lang niya akong tanungin kung may girlfriend na daw ba ako. Anak, may nobya ka na ba? Wala ka pa kasing ipinapakilala sa akin eh. Tanong nito sa akin. Sa ngayon po, Ma, wala pa. Nagpo-focus po kasi ako sa pag-aaral ko para kaagad akong makagraduate. Tugon ko naman sa kanya. Ganun ba? Tama yon, anak. Kasi kung minsan, nakakasagabal lang talaga sa atin ang pakikipagrelasyon. Kaya nga ako, hindi ko na rin sinubukan pang palitan ng papa mo. Kasi baka masaktan lang uli ako. Isa pa, nandyan ka naman na, di ba? Pahayag nito na tila may ibang ibig na ipakahulugan. Tanging ngiti lang naman ang naitugon ko nun kay Mama. Ang totoo kasi ay hindi ko talaga alam nun kung ano ba ang isasagot ko sa kanya. Sa tono at paraan kasi ng pagsasalita niya, ay para bang may ibig itong sabihin. At kahit alam kong biro lang sa kanya yon, ay syempre iba pa rin ang dating sa akin noon. Kaya naman kapag ganoon ang usapan naming dalawa, ay sinasakyan ko na lang din siya. Basta anak, ipangako mo sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral mo ha? Para naman kapag nawala na ako, may magandang buhay ang maghintay sa'yo. Wika pa ni Mama na mala emotional na ang sinasabi. Hay nako Ma, pangako po, magtatapos talaga ako ng pag-aaral. At saka wag niyo nga pong sinasabi na mawawala na kayo. Ang bata-bata niyo pa nga oh. At saka kung tutuusin, pwedeng-pwede pa kayong mag-asawa ng 10. Pagbibiro ko rin naman dito. Nang sabihin ko naman yon ay nagkatawanan lang kami nito. At pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit na para bang mawawala na siya. Kinantihan ko lang naman ito ng yakap. At imbes na makaramdam ng lungkot, ay tila ba iba naman ang naramdaman ko nung mga sandaling iyon. Lalo na nang madikit sa akin ang kokomelo ni Mama na talaga namang may laban din. At masasabi kong nasa tamang hulma pa yon. Maalaga kasi talaga ito sa kanyang katawan. At dahil nga sales lady ang trabaho niya sa isang mall, ay kailangan talaga niyang palagi na nakapostura. Kaya naman hindi mo talaga siya mapagkakamalang may edad na. Dahil nga sa bata pa itong tingnan. Kung tutuusin, ay para nga lang din kami nitong magkapatid lang. Dahil nakakahiyamang aminin,
ay tingining may edad na ako. Pero kahit na ganon, ay palagi pa rin naman sa aking ipinararamdam ni Mama na ako pa rin ang baby niya. Hanggang sa isang araw, dahil sa palaging abala ko sa pag-aaral, ay hindi ko na naalala pa ang kaarawan ni Mama. Hindi rin naman kasi niya nabanggit sa akin yun, kung kaya't nawala talaga sa isip ko ang kaarawan niya. Nagulat na nga lang ako nang pag-uwi ko sa bahay ay naabutan ko silang nag-iinuman, kasama ang kanyang mga katrabaho. At nung mga oras na yon, ay wala pa talaga akong idea kung ano ba ang okasyon nun. Ngunit nang maalala ko naman ang petsa nun, ay tsaka ko lang ito binati. Happy birthday, Ma! Pasensya na po kayo kung hindi ako nakabili ng regalo nyo. Anya ko dito sabay yakap at halik pa sa kanya. Naku, wala yun anak. Ang makasama lang kita ay masaya na ako. Tugon naman nito. Ang sweet naman ng mag-ina. Para tuloy kayong mag-jowa niyan eh. Pangangantsaw naman ang kasamahan nito. Ganyan talaga kaming mag-ina. Sweet sa isa't isa. Kaya nga love na love ko tong si Clinton eh. Bukod sa sweet na, mabait pa. May pagmamalaking sabi pa ni Mama. O siya anak, sige na at magbihis ka na para makakain ka na rin. Marami tayong pagkain dyan. Dala ng mga kasamahan ko sa trabaho. Dagdag pa nito sa akin. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na rin ako sa kanila. Ngunit pagkabihis ay lumabas din para naman makisalo kila Mama. Masaya namang nag-iinuman ang mga ito habang nagkakantahan pa. At kung minsan ay tinatagayan rin nila ako na hindi ko naman matanggihan. Nung gabing yun ay nakita ko kung gaano kasaya si Mama. At syempre maging ang kasamahan nito sa trabaho. Hinayaan ko lang naman sila na uminom at magkasiyahan. Dahil alam kong minsan lang nila nagagawa iyon. Sa katunayan ay halos madaling araw na nga nang magsiuwian ang mga bisita ni Mama. At talaga namang lahat sila ay nalasing na. Kaya naman, ako na ang naglikpit ng lahat ng pinagkainan nila. At pagkatapos noon, ay dinala ko na si Mama sa kwarto niya. Ngunit nang iiwan ko na ito doon, ay bigla naman siyang nasuka sa damit niya. Dahilan para tuloy bihisan ko siya. Noong mga sandaling yon ay hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang init na nararamdaman ko habang pinapalitan ko ang blouse ni Mama. Alam kong mali yun. Ngunit bilang lalaki ay iba ang hatid noon sa aking katawan. Lalo pat nasaksihan ko kung gaano talaga ka-sexy ang aking ina. Hindi ko nga rin naiwasan itong pagmasdan. At habang natutulog siya, ay may kung ano sa aking pagkatao ang biglang nabuhay. Subalit nang bibihisan ko na ito, ay aksidente namang natabig niya ang ulo ko. Dahilan para mapasubsob ako sa kanyang kokomelon. Ramon, huwag mo akong iiwan. Kunat ko ang bigkas ni Mama habang nakayakap ito sa akin. Dahan-dahan ko namang inalis ang kamay niya sa aking bato. At pagkatapos ay ipinagpatuloy na ang pagbibihis dito. Ngunit nang isusuot ko na ang kanyang blouse, ay nagulat na lang ako nang bigla ako nitong halikan sa aking labi na sa pag-aakalang ako yata si Ramon. Pipigilan ko nga sana ito. Pero nung mga sandaling yon ay sadyang mapusok si Mama. Buong akala kasi talaga niya ay ako si Ramon. Kung kaya't
Patuloy lang ito sa paghalik at pagyakap sa akin. Pilit ko namang nilalabanan noon ang aking sarili na hindi patulan ito. Ngunit nang maramdaman kong hawakan niya ang aking kaligayahan, ay doon ako tila nawalan ng kontrol. Hindi ko na napigilan pa ang pagkapang ng aking kamay na tila ba may sarili itong isip at pumunta iyon sa kanyang kokomelon. Pagkatapos ay para ako nung bata na pinaglaruan pa iyon. Halos mapaungol naman noon si Mama habang nilalaro ko ang kanyang kokomelon. At noong mga sandaling yon ay nakita ko kung gaano ito naligayahan. Kaya naman, dahil doon ay maalab kong hinalikan ito sa kanyang labi. Hanggang sa unti-unti ko na ring inangkin ang kanyang kalangitan na puno ng bituin. Nung gabing yon ay pareho kami nakalimot ni Mama. At masasabi kong napaligaya ko talaga siya ng gusto. Yun nga lang, pagkatapos naman ng namagitan sa aming iyon, ay hindi ko alam kung saan hahantong na ang relasyon naming mag-ina. Sapagkat alam kong kapag nalaman niyang may nangyari sa aming dalawa, ay baka itakwil na ako nito. Kaya naman paggising niya ay inaasahan ko nang magagalit ito sa akin. Subalit nagtaka na lang ako nang hindi nito matandaan ang nangyari sa aming iyon. Basta paggising niya ay idinadaing lang niya na masakit raw ang kanyang ulo. Pero nang tanungin ko naman siya kung alam niya ang nangyari kagabi, ay wala daw siyang matandaan. Simula naman noon ay nakahinga ko ng maluwag at hindi na binanggit pa ang namagitan sa aming dalawa. At katulad rin ni Mama ay kinalimutan ko na lang ang nangyari para na rin sa ikabubuti naming mag-ina. Alam ko kasi na kapag nalaman ni Mama na nag-take advantage ako sa kanya, ay baka itakwil pa ako nito. At sa puntong yon ay sigurado ako na lalayuan na niya ako. Kaya naman, mas mabuti na rin siguro na ilihim ko na lang ang nangyaring yon. Total naman ay hindi na rin niya matandaan pa na minsan kaming naglaro nito ng apoy. Ngunit kahit ano namang pilit ko iyong kalimutan, ay palagi pa rin itong bumabalik sa aking alaala. Kaya naman, kahit hindi pa ako nun handa na makipagrelasyon sa iba, ay napilitan na akong manligaw. Naisip ko kasi na baka sa pamamagitan nun ay makalimutan ko rin ang nangyari sa amin ni Mama. At hindi naman ako noon nagkamali. Dahil sa tulong ng naging girlfriend ko, ay unti-unti ko ngang nakalimutan iyon. Nang malaman naman ni Mama na may girlfriend na ako, ay nakita ko kung gaano naging masaya ito para sa akin. Sa katunayan, ay boto pa nga siya kay Gwen. At kung itato niya ito, ay para na ring isang anak. Hindi naman nagtagal ay ipinakilala din sa akin ni Mama ang Ramon na binanggit niya sa akin noon. At noon ko lang din nalaman na matagal na pala niyang boyfriend ito. Natatakot lang daw kasi si Mama na ipakilala ito sa akin. Dahil baka hindi ko raw iyon matanggap. Pero ngayong may nobya na raw ako, ay nagbaka sakali na daw siyang ipakilala ito sa akin. Katulad ni Mama, ay hindi rin naman ako naging hadlang sa relasyon nila ni Ramon. Yun nga lang, patuloy ko pa rin itinatago sa kanya ang namagitan sa aming dalawa. Ganun pa man, naisip ko na mabuti na siguro yon. Lalo pa ngayon na pareho na kami nitong may karelasyon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Clinton.